Ang araw na ito ay mga buluhan para sa ating lahat. Higit na mga buluhan para sa darating na henerasyon dahil ang kinabukasan ng ating lungsod at ng ating mga mamamayan ay nakasalalay sa usapin ngayong hapon. Para sa kapatiran ng lahat, ang inyong pong lingkod ay patuloy na umaagapay sa mga kapwa nating mamamayan ng Lungsod Quezon na may iba't ibang suliranin. Kabilang dito ay ang problema sa kawalan ng tiyak na paninirahan sa lupain o sa lupang kinatitirigan ng ating mga marginalized sector. Batid din natin na sa nakalipas na 4 na buwan, naging matingkad ang issue sa kawalan ng sariling lupa at tahanan dahil sa sunod-sunod na demolisyon sa Barangay Mariana, Barangay San Roque, at iba pang bahagi ng ating lungsod. At marami pa ang nakaabang na mga demolisyon sa mga susunod na panahon upang ipagpatuloy ang pagsasaayos ng ating mga pamayanan. Matatandaan natin na sa ulat ng ating minamahal na Mayor Herbert M. Bautista sa kanyang isang daang araw na panunungkulan bilang punong lungsod, malinaw na sinabi niya na panahon na upang tulungan natin ang mga kapuspalad nating mamamayan sa Lungsod Quezon na walang sariling bahay at lupa. Kung kaya, bago matapos ang kanyang ulat, iniwan niya ang tagubilin ito na lumikha ng isang batas at programa upang maisakatuparan ang pangarap natin na magkaroon tayo ng isang lungsod na dekalidad. Ito ang ating unang katanungan. Gaano ba kalaki ang ating hamon? Pangunahing po dito ay matugunan natin ang pangangailangan para sa pabahay sa mga lehitimong mamamayan ng Lungsod Quezon. Sa kasalukuyan, tinatayang 176,992 na mga pamilya ang naninirahan sa mga lugar kung saan hindi nila pagmamayari. Karamihan sa mga lugar na ito ay hindi ligtas. Dalawang dahilan kung bakit sila ay nananatili sa mga lugar na ito ay: una, naroon ang kanilang kabuhayan; pangalawa, sadyang sila ay sanak. Kung kaya't naisip man nilang lisanin ang mga lugar na ito, ay hindi nila magagawa. Sa ganitong kalagayan, nangangailangan ang ating lungsod na humigit kumulang na 146,929 na pabahay. At habang hindi natin ito na isa sa katuparan, ang suliranin sa kawalan ng disenteng tahanan ng mas nakakarami ay patuloy na magpapababa sa kakayahan ng mga mamamayan natin na maging aktibong bahagi ng ating ekonomiya. Lalala ang mga problemang pangkalusugan, may hirapan tayong mapanatili ang kaayusan at patuloy na masisira ang ating kapaligiran. Sa kabila nito, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang pangarap at layunin ng inyong abang lingkod, 10 ng lahat ng kasabi ko po sa ika-18 konseho sa pangangasiwa ng ating kalawang punong lungsod, Vice Mayor Joy Belmonte, at lalo't higit sa pamumuno ng ating mahal na Mayor Herbert M. Bautista. Una, ang pamahalaang Lungsod Quezon ay nangangarap ng isang pamayanang malinis at walang mamamayang naninirahan sa barong-barong, kung saan ang lahat ay gumaganan siya ng kanilang pinagpaguran, kung saan ang bawat isa ay masiglang nagkikibahagi sa ating lokal na ekonomiya sa pamamahala ng ating syudad, kung saan walang sino man ang maaaring magsabi na sila ay napabayaan. Ang lahat ng ito ay makakamit natin kapag ang bawat isa sa atin ay marangal na mabuhay at magkaroon ng disenteng tahanan. Ano ang ating estratehiya tungo sa katuparan nito? Ito may ating pangalawang katanungan. Ano nung balangin maging isang malaking programa man o simpleng proyekto ay nangangailangan ng isang komprehensibong plano. Isang plano na puno sa datos at impormasyon na tama at napapanahon. Isang plano na binuo sa pamamagitan ng malawak na konsultasyon, implementasyon na kasama ang mga higit sa mga nakarami.
Kasabay nito ay ang pagpapasa ng mga pulisya at sagradong pagpapatupad nito upang maiwasan ang pagdami ng mga squatters o informal settlers. At sa huli, pagbubuhos ng sapat na pondo sa mga batayang serbisyo at infrastruktura para sa likas kalang implementasyon ng mga ito. Kung ganoon, ano ang dapat natin gawin? Kinakailangan natin ng bayong pagpupundar. Tama ang ating pagkilala na ang ating syudad ay mayaman. Ngunit, makita naman natin kung gaano malaki ang problema natin naharap sa pabahay. Sa mga nakalipas na ilang taon, sinikap ng ating pamahalaang lokal na tumugon sa hamon ng paglikha ng mga pabahay at pagkaloob ng lupa sa mga nangangailangan. Nariyan ang ilang ehemplo ng ating pagsusumikap. Nandiyan ang Asamba, Manresa Urban Redevelopment Project, Covenant Village, Sampasila at iba pa. Kasulukuyang na rin isinasagawa ang proyektong pabahay gaya ng Sandig sa Payatas, Sitio Paho, Santo Niño, Block 55 Alicia at iba pa. Sa mga proyektong ito, 18 housing projects na ang ating nagawa at ito ay nakapagdulot ng bagong sigla at bagong pag-asa sa 4,983 na pamilya sa iba't ibang dako ng ating lungsod. Malayo-layo na rin ang ating narating. Subalit, anumang pilit, isipin, lubhang, tapos pa rin. Daang libong pamilya pa ang nangangailangan ng ating kalinga. Daang libong pamilya pa ang naghihintay na makamit ang tunay na serbisyo mula sa ating pamahalaang lokal. Gaya ng ating nabanggit, iba yung pagpupundar ang dapat nating gawin sa mga panahon ito. Kailangan natin lumikom ng sapat na pondo para sa isang komprehensibong programang pabahay. Nasimulan na natin ang pagbili ng ilang lupain para dito at sinisikap pa nating madagdagan ito. Sa mga lupang ito, itataguyod natin ang mga bagong bahay para sa mga maralita na namamasukan dito sa ating lungsod. Kaalinsunod nito ang pagpapalakas ng kanilang pang-ekonomiyang kakayahan upang masiguro na ang kanilang mga lupa at bahay, bagamat abot kaya, ay mababayaran nila at ito po ay pwede nang maipamana sa kanilang mga anak at sa mga susunod pang henerasyon. Dapat natin tandaan na ang mga tangan nating pribilehiyo at karapatan ay may katumbas na responsibilidad at obligasyon. Kaya dapat magtulungan tayo.